Dinaan ni Raisa sa tawa, pamumula at pag-awit ng mga linyang may kantang Maging Sino Ka Man, no? Isang kanta lang pero parang may mensahe. Kung ang timing sa kantay sinundan ng tanong ni Miles, doon nagsimula ang miss mo na ba? Nako po, eto na, Raisa May Dizon. Abay, meron siyang ginawa sa live noon. Talagang pinagtakha ng ilang mga manonood niya. At yung nakakakilig na overload ng buong Dabarkads at online community nang biglang ginawa ito ni Raisa May na para bagang meron siyang taong may gusto siyang ipahiwatig. So ano nga ba ang mga pahayag na ito at ano nga bang nilalaman ng video na ito? So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy, let's watch this short video clip. Ano naman yung background music? Iniisip nila na hindi mahalaga. Mahal kita maging sino. Mahal kita. Magkat mahal kita. Kahit po di guys. Yun. So, ang mismong kaganapan sa set, ang tanong ni Miles Ocampo habang nasa gitna ng live, no, sa pagitan ng hirit, no, nito pong si Miles. Kasama niya po kasi dun sa live na yun, pumasok po si Jose Manalo, pati po si Wally Bayola, maging si Red na isa sa mga host ng Itbulaga. Pero bago pa man dumating yun is nagkaroon na ng parang pag-uusap si Miles tsaka si Raisa. At yun nga, 'di ba? Sabi Dan, habang nasa gitna ng live segment at palitan ng hirit kasama si Jose Manalo, hindi pinalagpas ni Miles na tanungin si Raisa tungkol sa kanyang tunay na nararamdaman. Kaya naman diretsang itinanong kung miss na ba niya si Bimbi at kung love o tumitibok na ba ang puso niya para rito. Ang kanta at reaksyon sa halip na magbigay ng direktang yes or no, dinaan ni Raisa sa tawa, pamumula at pag-awit ng mga linyang may kantang Maging Sino Ka Man, no? Ang reaksyong ito'y agad na kinuha ng mga co-host at viewers bilang pag-amin sa kanyang spesyal na pagtingin kay Bimbi. Pero bakit nga ba nagdulot ng malaking kilig ang moment na ito? Kasi kung babalikan natin yung first kiss at meant to be banter, matatandaan noong muling nagkasama sina Bimbi at Raisa sa birthday special Raisa noong June. Inamin ni Bimbi sa live TV na si Raisa ang kanyang first kiss noong ginagawa nila ang pelikulang My Little Bossing 2013. Kaya naman no filter friendship to on-screen romance ang kantsawan ng mga regular host tulad ni Miles, Jose at Alan Kay ay nagpapatunay na hindi lang ito pilit na love team kundi may natural na kumpiyansa at closeness ang dalawa mula pa noong kanilang kabataan. Sa madaling salita, ang pag-awit ni Raisa May ay nagbigay ng panibagong buhay sa Maybe storyline na nagpapakita ng bukas ang magkabilang panig sa kanilang spesyal na pinagsasamahan sa harap at likod ng kamera. So, eto naman yung ilan sa mga dapat natin na isaalang-alang, no? Sabi dito na napakanta ng Maging Sino Ka Man ng live, Miles biglang nagtanong kung miss niya na ba talaga ito si Bimbi, no? Dito po mga eksenang talagang ilang segundo lang pero kapag napansin ng fans, pwedeng maging topic buong araw. Isang kanta, isang tanong, isang reaction at isang pangalan na kahit hindi direktang binabanggit. Parang may mga fans na nag-connect the dots, no? Kasi hindi naman talaga binanggit ni Miles yung pangalan ni Bimbi pero gets na natin yung mga manonood eh. Ito ang naging usapan ng napakanta si Raisa May Dizon ng Maging Sino Ka Man sa isang live moment at biglang nagkaroon ng tanong mula kay Miles Ocampo kung may namimiss ba siya. At syempre, dahil sanay na ang mga netizen sa pagbasa ng bawat tingin, ngiti at kanta at reaksyon ng mga artista or kanilang mga paborito, agad na pumasok ang tanong, teka lang, si Bimbi ba nasa isip ni Raisa? Ayan na, humanda na ang mga nakaabang sa kilig. Pero bago tayo tuluyang sumakay sa Love Story Express, linawin muna natin, ano? Kasi sa ngayon wala pa tayong kumpirmasyon na si Bimbi Aquino nga ang tinutukoy ni Raisa May. Ang meron lang tayo isang public moments, isang kantang may romantic undertone
At isang tanong na madaling bigyan ng iba't ibang interpretasyon ng fans. At doon nagsisimula ang interesting part, no? Isang kanta lang pero parang may mensahe. Alam naman natin ang power ng kanta. Minsan kapag hindi natin kayang sabihin ng diretso ang nararamdaman natin, kanta ang nagsasalita para sa atin. 'Di ba? True 'yan. Kapag masaya tayo, may kanta. Kapag malungkot, may kanta. Kapag may namimiss, may kanta, 'di ba? May playlist pa nga eh. At kapag may gustong i-associate ang fandom ng isang tao, may kanta rin. Kaya nang mapakanta si Raisa May nang maging sino ka man, hindi nakapagtataka kung bakit mabilis nagkaroon ng interpretasyon ng mga fans. Lalo na kung ang timing sa kanta ay sinundan ng tanong ni Miles. Doon nagsimula ang miss mo na ba? Ayun. At syempre, kapag narinig yan ng fandom, automatic screenshot agad, replay agad, zoom agad, analysis agad, 'di ba? Parang bawat segundo ay may sariling thesis, 'di ba? Kaya naman si Miles Ocampo biglang natanong, isa sa pinaka nakakakilig na parte para sa fans ay ang tanong mismo. Kapag may biglang nagtanong na, miss mo na ba? Natural lang na mapapaisip ang audience, miss ang sino? Bakit ngayon tinatanong, may context ba? May alam ba si Miles? O nakikisakay lang siya sa moment? Dito kailangan maging careful tayo dahil hindi natin alam kung ano talagang intention ni Miles maliban sa kung ano ang malinaw na narinig o nakita sa public interaction. Pero bilang isang entertainment moment, nakaka-curious talaga dahil existing fandom na mahilig mag-connect kina Raisa May at Bimbi. Mabilis ning nag-associate ang tanong no kay Bimbi na parang Miles mismo na ba? Sabi na Bimbi, sabi ng mga fans, diba? Walang preno na imagination ng mga fans. Pero bakit agad napunta kay Bimbi ang inala? Simple, may history sina Bimbi at Raisa May, 'di ba? Hindi sila stranger sa isa't isa. Matagal na silang magkakilala sa industriya at nagkaroon sila ng memorable moments nung bata pa sila. Nang muli silang magkaroon ng interaction sa Itbulaga, muling nabuhay ang interest ng audience sa kanilang connection. At dahil doon, bawat bagong interaction ni Raisa na may romantic or emotional flavor ay madaling maiugnay ng fans sa kanilang dalawa. So parang may existing storyline sa isip ng audience na kapag may bagong scene, automatic nilang dinadagdag sa storyline. At yon ang nangyayari ngayon. No, sa isang kanta, 'di ba? Bimbi, isang miss mo na ba? Bimbi pa rin. Isang ngiti, Bimbi pa rin. Pero hindi ibig sabihin na yun na talaga ang katotohanan, 'di ba? Pero may ibig sabihin ba ang pagpili ng kanta? Para sa akin, ito yung magandang pag-usapan. Ang maging sino ka man ay isang kantang may emosyonal at romantic flavor. Kaya natural lang na kapag ito ang kinanta ng isang tao, may mga nakikinig na naghahanap ng meaning pero hindi automatic na kapag kumanta si Raisa ng isang romantic song ay meron siyang pinatatamaan. Mayroon gusto lang siyang kanta. No, maaring napili to dahil bagay sa kanyang boses. Maaring bahagi lamang ito ng kanyang entertainment moment o maaring may personal siyang asosasyon sa kanta. Hindi natin alam. At yon ang hindi natin dapat punan gamit ang sariling imagination. Pero bilang fans, pwede nating sabihin, uy, ang timing naman. Ay, yun ang fair, sabi niya, commentaries, diba? Kaya naman masasabi talaga natin na hindi maiiwasan talaga sa mga Gen Z at lalo-lalo na sa mga manonood na kung ano man yung gawin nitong si Raisa May Dizon ay hindi pa pwedeng ma-connect dito po kay Mr. Bimbi kasi alam naman natin na sobrang init po ng pag-uusap patungkol sa kanilang tagong relasyon or should I say the secret and low-key relationship, 'di ba? So wala pa man pong pag-amin directly coming from Raisa and Bimbi pero I know na yung pathways, yung way ay papunta na talaga siya doon, 'di ba? Medyo low-key nga lang. So, kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Miss nyo na rin ba? Maging sino ka man? Mag-comment kayo sa comment section.